Anong eskwelahan to? PUP! Ako buti nakarating kayo. Mayroon na sa mic stand na. Alright mga kaibigan, can we settle down for a while? Hello? Okay na? Oh, matulog. Kumain ko mo. I am proud to be a part of it. Alright, ate. Hi! Ano pangalan? Ano po ulit? Ella? 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 Pwede bang Ella na lang? Ella? Sorry, walang monitor dito. Ano ba? Ella. Tatanga-tanga ako. Ella. Hi, Ella. Where are you from? Are you sure? Alright, so I have a question for Mang Tani. Siguro mas komportable pag Mang Tani kasi din siya kilala, ano? Pero sir, parang pag-personal kasi parang medyo kinakabahan kami. Baka mamaya, gawin mo kong biglang amihan dito. Amihan ka! Alright, Anna, you have any question for Mang Tani? Mang Tani, are there any projects po na or studies na pwede makatulong sa disaster preparedness po specifically pagdating sa mga kabataan? Oh yes. Yan, napakaraming ginagawang pag-aaral. Hindi lamang yung pag-asa as one of the agencies, lahat ng mga DPWH, yan, DPWH, lahat ng mga disaster-related agencies, maraming ginagawang pag-aaral. But the thing is, hindi ganun kadali pagdating sa flooding. Unang-una, yung mga bahay na nandun sa tabi ng ilog, yung mga bahay na nandoon sa may flood-prone areas, so yun yung mga kailangang pag-aralan. But everything is being done para mabawasan yung epekto. Hindi lamang flood, lahat ng klase ng hazard, ginagawa ng pag-aaral yan. Kaya nga naman, hindi madaling trabaho yan kaya at walang katapusan. Okay? Okay, thank you. Pero magandang tanong yun ha, yung may project. Actually, dahil project, ang hirap na sumunod ng Pinoy. Di ba Mang Tani minsan? Tinanggal na yung yung nakatira sa may ilog. Bukas yung pinsan naman niya nandun, di ba? Hindi ako yun pinsan ko yun eh. Di ba panibagong deadline na naman para tanggalin. Ano ba kayo? May question and answer, picture kayo ng picture dyan. Official pala kayo. So nananamantala kayo ng posisyon. Ganun. Estudyante pa lang kayo, ID nyo na ginagamit. Ano ba kayo ID pinakita? Paano pag media na yan? Hindi wala na, no? Pag traffic violation, media ko. Mukha mo. Nagets nyo ba yung kasagutan ni Mang Tani, di ba? Continuous work, mga kaibigan, of course. Pag continuous yung trabaho nila, ang kooperasyon dapat ay continuous din. Alright! Pangalawang katanungan, nasa microphone na ba? Eto na. Magandang hapon po. Kamusta ka, Jovit Valdivino? Ay, hindi pa si Jovit yan. Jasper po. Bigyan si Juan. Ano po? Jasper. Jasper. Oo, sorry, bakit parang nagalit ka? Jasper, nakinig ka ba na maayos? Apo. Ano sinabi ni Mang Tani? Na dapat po continuous sa Kapag sabi ng operation, sa yung trabaho. information po. Yung diniscuss kanina. Apo. Mang Tani ang pogo sa TV. Sa personal design na kasi po kayo. Nanonood na pala yun. Kapag dyan, pwede po. Huwag sa akin. Okay, Mang Tani. Hindi po, ayun po. Mang Tani, kilala po na kapag mga college students, sila po yung mga waterproof, ganyan kapag dating na ano po, tanong po, sino po kaya yung dapat na kundinahin kapag nagkakaroon po ng mga late class suspension? Teka na! Mang Tani, teka lang, i-replace ko. Ito na naman, aktivista ka na naman, kundinahin na naman agad. Wala pong nag
ha? Tawagan na lang maya muna. Para magtanong. Sino pong pwedeng tawagan? Yun ang isang hanggang ngayon, isang concern yun na hanggang ngayon ay hinahanap ng kalutasan. Sino ba talaga ang dapat na magdesisyon kapag may malakas na ulan, ang mga estudyante hindi malaman kung pagpasok, tsaka idedeklara na suspendido ang klase. So, it's a never-ending process. Noong una, nagsimula tayo sa DepEd, di ba? Tapos, pinasa sa Pag-asa. Tapos, lumabas ngayon, ang nangyayari yata ngayon, yung mga local officials, hanggang sa ibaba sa barangay captain. Napakarami kasi problema pagdating sa Metro Manila. May mga lugar kasi kapag umulan ng malakas, maraming binabaha. May mga lugar naman na konting ulan lang, baha na doon, dito wala. Ako ay pumapasok sa PUP, doon ako nakatira sa Caloocan, bago ako makarating ng PUP, walang baha. Pagdating sa PUP, baha. Binabaha doon, Mang Tani? Sa PUP? Doon sa dadaanan, papunta sa PUP. Binabaha. So, yun ang isang problema. Di ba? So, hanggang ngayon, that was asked to me by Miss Ma'am Jessica. Sino ba talaga ang dapat? Sa inyo siguro, walang masyadong problema sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang concern natin yung mga nasa elementary at high school. Because sila yung mga, tama ba yan? O kailangan pati kayo bigyan ng guidance. Okay. So ganito ang pinakamaganda. Ang magdidesisyon, magulang ninyo. Bakit? Dahil mas alam nila para sa inyong kapakanan kung papapasukin ba kayo o hindi. Halimbawa, Mang Tani, pag sinabi ng, mayor, minsan ganito yan, mayor, sabi niya walang pasok, pero yung ating mga opisyal sa panahon ay sabi, okay pa. Sino susundin namin? Yun nga ang isang ano natin. Dahil ang tinitingnan naman ni Mayor, yung kanyang nasasakupan. Na alam niya na sa mga lugar na ito, binabaha kapag malakas ang ulan. O kaya pag may inasahan. Meron naman mga mayor na alam niya yung kanyang nasasakupan mataas, kaya kahit gaano kalakas ang ulan, walang problema. So these are things that need to be discussed. Kasi iba-iba yung mga ano sa atin, yung pangyayari. So hanggang ngayon, pinoproblema pa yan, pinag-uusapan pa rin yan. So discretion po ng magulang. Yun ang sa discretion ng magulang. Kaya pag kayong mga magulang, sinabi sa inyo, huwag muna kayong pumasok, alam ko naman na kayo gusto yung pumapasok ng eskwela. Hindi ba? Kahit na sila pinipigil, hindi, papasok kami. May project kami gagawin ngayon. Project pupunta sa bahay ng boyfriend. Hindi, binaba sa PUP, sumasakay ako sa pedicab, isa ba ako eh. Diba? Sa Anonas, diba? Okay. Jasper, did I answer your question? Okay na po. Walang kukondenahin, ha, Jasper? Wala tayong kukondenahin. O kasi gusto mo agad gulo eh. Salamat po. Usap agad, gulo agad, kukundinahin agad. May placard ka ba doon eh? No? Ipaglaban ang walang pasok today, gano'n. Salamat po eh. Di ba? Eh, baka mag-iba yung topic. Ayan. How many more questions do I have then? One more? Alright. Ano pangalan, sir? Jess. Jess. Hi, Jess. Taga saan? Galing po sa Tagalog po. Taguig. Yung tatanong mo sa akin, sana hindi related sa unang dalawa, kay Matani pala, para at least it will count dun sa maiksing portion natin para matanong si Matani. Magtani, bukod po sa pagiging bagyuhin ng Pilipinas, ano rin po tayo, prone din po tayo sa lindol, kasama ng mga other countries sa, dito sa Asia, na under ng Pacific Ring of Fire. So, yung tungkol naman po sa lindol, may mga observances po ako tungkol dun sa emergency warning device na ginagamit other sa ibang bansa like Japan. Applicable po ba dun sa atin, sa Pilipinas? Although that's not my expertise pagdating sa lindol kasi yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nag-aaral niyan. Pero pagdating kasi sa lindol, syempre, pag gumalaw ang lupa sa Pilipinas at gumalaw ang lupa sa Estados Unidos, parehas lang yan.
Ang pagkakaiba nga lamang, gaano katibay yung mga building na nakatayo doon, gaano kahanda yung mga taong nandoon, gaano pagsasanay. So, kung meron mga ekwipo, mga kagamitan na ginagamit ng ibang bansa to detect, although hindi natin kayang i-forecast ang lindol, pwedeng magamit dito. At ganun ang ginagawa ng PHOS. Ha? Okay. Thank you. Alright, I guess that's all the time I have to serve as the moderator of the question. Actually, mga kaibigan, I have given 3 questions at yung pang-4 daw ako magtatanong kay Mang Tani. Kaya lang, I guess it's better na ihabol ko na lang sa inyo na lang manggaling yung tanong if you think yung isang katanungan, mga kaibigan, ako dapat magtatanong, ibabalato ko na lang sa inyo. Alright, kasi mamaya, personal na lang ako magtatanong sa backstage. Sir, you have any question? Ihabol, ay sorry po, text mo na lang ako mamaya, sir ha? Hello? Ito si sir. Ito. Ano yung school po ito? Ha? PUP din. Hindi po. Ano po? I came from Emilio Aguinaldo College. Ups! Mga kaibigan, stop it! You're from Emilio Aguinaldo College. Para may habagat dito eh. Ano pangalan po? Christian Lakas. Hi, Christian. Question from Mang Tani? Alright. Sir, bukod po sa mga projects, is there any, let's say, new devices to predict and to know kung ano yung uri o kung gaano karaming ulan? Kasi kapag hindi siya nagpipredict ng maayos, it's either yung mga bata na school na or it's either makansila yung school tapos sarang palang ulan. Kadalasan nangyayari siya. So is there any new devices to know or to predict this kind of rains? Yes, Christian, may bago. Ito yung tinatawag nating Doppler radar. At ang Pag-asa bumili, nag-install ng 2 Doppler radar, again, to predict rainfall amount dito sa Metro Manila. Ito yung nando sa Tagaytay at yung isa nasa Subic, Zambales. So it's a new equipment, it's a new way of forecasting amount of rainfall that will fall in a particular area. So yun yung nabibigyan natin. And then of course, meron na rin tayong mga mathematical models. These models can also predict amount of rainfall in a particular place, say every 1 or 2 kilometers apart. So meron ng kakayahan ganyan. But again, when we talk of weather, every second, every minute nagbabago yan. So may makabago kang kagamitan, meron kang mga mahuhusay ng forecaster. So yung accuracy ng forecast mo, tumataas at tumataas habang dumadaan yung araw. But I do believe na hindi natin kaya to predict the future 100% accurate. Hindi natin makakaya yon. Dahil even advanced countries, napunta na tayo ng Australia, nakapunta na rin tayo sa ibang advanced countries, laging may limitasyon. Hindi natin pwedeng sabihin na, okay, para na tayong Diyos, na pag sinabi natin ulan, pag sinabi natin 10 millimeters at 4 o'clock in the afternoon, it will happen. There's always that thing na, lalo na kapag mayroong bagyo, dahil kapag nangyari yun, hindi na natin kikilalanin ng Diyos. Dahil kahit sino kaya na. So, there's always that limitation. Huh? Thank you. Kumbaga, warning lang talaga, warning. Pag-iingat ka, walang paghahanda. Mang Tani, maraming salamat for sharing with us your knowledge when it comes to... Sana po kayo ay natuto, diba? So, alam niyo na, you have at least an overview kung ano nagaganap